Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nawawalang model. Dito sa ating mundo, maraming bagay at dahilan ang nagpapanatili sa atin para magpatuloy sa ating buhay. Importante ang mga pangarap natin, ang pamilya, kaibigan at minamahal sa buhay. Naniniwala ba tayo na ang lahat ng bagay dito sa ating mundong ginagalawan ay may kaugnayan lahat para sa pagtupad ng mga gusto nating mangyari para sa hinaharap? Ang mga bulong ng hangin, panaginip, pangitain at hula, lahat yan ay magkakaugnay upang makaiwas tayo at maitama natin ang anumang hindi magagandang pangyayari. Bata pa lang si Selena ay nakasanayan na niya ang sumali sa mga pagandahang patimpalak dun sa kanilang lugar. Ang ama at ina niya kasing sina Mang Limuel at Amor Medrano ay mga dati ring lumalahok sa mga ganitong klase ng patimpalak noong kabataan nila. Kaya naman kahit sa ang lugar na mayroong ganitong klase ng patimpalak ay suportado ang dalaga ng kanyang mga magulang. Nakilala naman ni Selena ang kanyang boyfriend na si Rainier dahil sa pagsali-sali niya. At hindi naglaon ay nabigyan sila ng magandang oportunidad na masama sa isang modeling workshop management. Simula noon ay naging abala na ang magkasintahan, subalit naging daan naman ang bagay na yon para mas lalo silang maging malapit at makilala pa ng lubos ang isa't isa. Sa 4 na taon nilang palaging magkasama, ay marami rin silang mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Dahil sa pareho silang maapil ay hindi maiwasan ang maraming tao ang lumalapit sa bawat isa. At dahil sa siloso si Rainier, kaya naman madalas nilang pagtalunan ni Selena ang tungkol sa mga lalaking madalas na o maaligid sa dalaga. May pagkakataong nagkasakitan na rin silang emosyonal at pisikal dahil sa ganoong bagay at pagtatalo. Kaya nang malaman ito ng mga magulang ni Selena, ay nagbago ang tingin ng mag-asawang Medrano kay Rainier. Isang gabi, dahil sa ganoon na namang pangyayari, ay hindi na napigilan pa ng binata na muling magselos sa ginawa ng kanyang girlfriend. Nasa sasakyan sila ng mga oras na yon na eksaktong kahihinto lang sa tapat ng bahay ng dalaga. Pinagtatalunan na magkasintahan ang kapwa nilang modelo na nakausap ni Selena at naging dahilan ng pagsiselos ni Rainier. Ano yung nakita ko ha? Nakikipagharutan ka pa sa lalaking yon? Ganitong ganito yun eh. Ganitong ganito yung madalas ko napapanaginipan eh. Meron kang lalaking kasex. Hindi ko lang makita yung mukha pero sigurado akong hindi ako yun. Hindi ako pwede magkamali. Hindi yung panaginip. Pangitain yun. Katulad ng nangyayari kanina. Hayop talaga oh. Panaginip lang yun, Rainier. Ano ka ba? Para sa'yo, panaginip lang yun. Pero para sa akin, iba pakiramdam ko. Dahil madalas ko napapanaginipan eh. Malamang, totoong nangyayari to. Bago ka pang gumawa ng kalokohan noon, napanaginipan ko na to ng madalas. Hindi kaagad nakaimik ang dalaga sapagkat may bigla kasi siyang naalala na pilit ikinukubli sa kanyang boyfriend. Oh, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Sabihin mo sa akin, sino yung lalaking lagi mo kasik sa panaginip ko? Yun ba yon? Yung modelong kausap mo kanina? Huminga muna ng malalim ang dalaga bago mahinahong sumagot sa kanyang nobyo. Yan ka na naman sa pagiging tamang hinala mo eh. Kanina ko pa sinabi sa'yo, di ba? Doon pa lang sa backstage. May tinatanong lang siya sa akin. Akala ko ba okay ka na kanina? Kinalabog naman ng binata ang manibela at dahil doon ay napindot nito nang hindi sinasadya ang busina ng sasakyan na naging sanhi ng ingay. Mabuti na lang ay naalis niya kaagad ang kamay bago matalim na tumingin kay Selena.
Huwag niyo akong pinaglololoko, no? Ganun ba kapag nagtatanong, dikit na dikit? Halos itutok niya yung pagmumukha niya sa iyo eh. Ikaw naman, gustong gusto mo. Malandi ka rin talaga eh. Sumusobra ka na sa sinasabi mo, Rainier, ha? Paulit-ulit ka na lang sa ganyan mong pagsiselos. Wala na ba akong karapatang makipag-usap sa ibang lalaki? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi ka rin nagbibigay ng motibo sa mga lalaking yon. Hindi mo ako masisisi dahil ginawa mo na sa akin noon yun. Hindi na naman nakaimik si Selena matapos ang kanyang narinig. Noon kasi minsan na rin siyang nagkasala sa kanyang nobyo, subalit matagal na panahon ang pinagsisihan niyo ng dalaga. Kaya naman hindi niya sukat akalain na masasabi pa rin yun ng kanyang nobyo. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang tungkol sa ganoong bagay. Biglang napaluha si Selena at tahimik niyang pinunasan ng luha bago harapin si Rainier na noong mga sandaling yon ay hindi pa rin nawawala ang galit na nararamdaman. Grabe ka. Alam mong, hindi ko naman sinasadya yung ginawa ko noon eh. Pero ginawa mo pa rin. Alam mo, at alam ng Diyos kung paano ko pinagsisihan yun. Hindi ko na yun inulit para lang makabawi at makuha ulit ang tiwala mo. Ang tagal-tagal na noon, Rainier. Kahit gaano pa yung katagal, pero hanggang ngayon, pinaparamdam mo pa rin sa akin palagi na anytime kayang-kaya mo kong lokohin ulit. Kagaya kanina, ang saya-saya nyo. Kung wala nga ako roon eh, siguro magiging tingin ng mga tao, kayo ang magjowa ng lalaking yun eh. My God, Rainier! Ikaw ang paulit-ulit eh. Nagtatanong nga lang sa akin yung tao, di ba? Huwag mo kong gawing tanga, Selena. May nagtatanong bang ganun kung makadikit at makahawak sa kamay mo? Hayop naman talaga oh. Huwag niyo nga akong pinaglololoko. Sa galit ng binata ay naambahan niya ng pagsampal ang kanyang girlfriend na napapikit na lang bigla sa takot. Mabuti na lang din ay napigil ni Rainier ang sarili at nang mahimasmasan ay muli siyang napasandal sa driver's seat at napasabunot sa sarili. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo eh. Bakit lagi mo na lang akong ginaganito, Selena? Porque ba alam mong mahal na mahal kita? Paulit-ulit mo na lang ako sinasaktan eh. Mabuti pa, mag-break na muna tayo. Napaharap ang binata sa kanyang girlfriend matapos marinig ang mga sinabi nito. Para siyang nabingi ng mga oras na yon, kaya napapakunot noon niyang tinanong ang dalaga para mas makasiguro kung tama ba ang kanyang narinig. Ano? Anong sinabi mo? Mag-break na muna tayo. Hindi natin mawo-workout ang relasyon natin kung ganito na tayo ng ganito eh. Kahit anong gawin ko, hindi ka na naniniwala sa akin. Kung wala na ang trust, mas mabuting tumigil na muna tayo. Baka sakaling mamiss natin ang isa't isa at doon natin ma-realize sa mga bagay-bagay. Ayaw ko ng ganito eh. Kaya magpahinga na muna tayo. Pagkasabing yun ng dalaga ay saka siya umawak sa car doorknob para lumabas na roon, subalit natigilan din siya dahil mahigpit siyang hinawakan ng nobyo sa braso. Nang tingnan ni Selena ang mukha ng binata, ay doon na niya naramdaman ang matinding takot. Para kasing nagbabaga mga mata ni Rainier sa takot ng mga sandaling yon. Dahil sa galit ay parang naglabasa ng maliliit na ugat sa mga mata noon. Ang maamo niyang mukha ay nagmistulang mabangis na halimaw. You can't do this to me, Selena. Makikipag-iwalay ka para ano? Para magawa mo na gusto mo? Hindi ako papayag. Mamamatay muna ako o yung lalaki mo o ikaw bago mangyari yun. Mahigpit niyang hinatak ang babae papasok sa loob ng sasakyan. Subalit nagpumiglas ang dalaga. Dahil naman sa mga narinig ni Selena ay nakaramdam siya ng matinding takot. Lalo na nang makita niya kung paanong tila umusok ang ilong at magliyab ang mga mata ni Rainier dahil sa tindi ng galit. Ano ba, Rainier? Nasasaktan ako. Aray!
Stop it, please! Nang marinig yon ng binata ay medyo natauhan siya. Kaya naman binitiwan niya kagad ang dalaga. Subalit hindi niya hinayaang makalabas kagad ito ng sasakyan. Umiiyak niyang kinausap si Selena at nagmakaawa pa rito na huwag makipaghiwalay. Please naman. Sorry, I never meant to hurt you. Please, don't do this. Hindi ko sinasadya mga nasabi ko. Sorry, Rainier. Pero siguro, mas okay na ganito na muna tayo. Please, let me go. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi na natapos ng dalagang sinasabi dahil mula sa labas ay kumatok na ang kanyang ama. Napansin kasi ni Mang Limuel na kanina pa sila nakapark sa tapat ng bahay. Kaagad naman nagpunas ng luha si Rainier at mabilis na binuksan ang bintana. Saka ngumiti ng pilit sa tatay ni Selena. Magandang gabi po, Tito. Good evening din, Rainier. May problema ba kayo? Parang kanina pa kasi kayo nakapark dyan eh. May pinag-uusapan lang po kami pa. Actually, pababa na rin po ako. Saka humarap ang dalaga kay Rainier at sapilitan itong niyakap at hinalikan sa pisngi. Love, good night na. Papasok na ako sa loob. Dali-dali bumaba ng sasakyan ng dalaga at pagkatapos noon ay kumaway naman si Mang Limuel bago magpaalam sa binata. Nang gabing yun ay wala nang nagawa si Rainier kundi ang masdan na lang ang kanyang nobya na pumapasok sa loob ng bahay nito. Ilang saglit pa'y napilitan na lang din siyang umalis kahit ang totoo ay para siyang napaparanoid dahil sa nangyari kanina. Habang nagmamaneo si Rainier pauwi sa kanilang bahay, ay sising-sisi rin siya sa kanyang mga nagawa at nasabi kay Selena. Kaya naman tinawagan niya ito. Subalit hindi naman na sumasagot ang babae. Umuwi tuloy siya ng bahay na lutang at hindi alam kung paano niya pa masusuyo ang dalaga. Habang nakahiga sa kama at nakapikit, ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kaagad niya yung sinagot matapos makitang si Selena ang tumatawag. Love, I'm sorry talaga ha. Hindi dapat kita sinaktan eh. Hindi ko rin dapat sinabi sa iyo yun. Please, huwag ka makipag-break up sa akin. Please naman. Nagsimula na naman siyang maluha habang sinasabi yon. Love, bigyan mo ako ng 1 week. Let's figure this out. Para na rin makapagpahinga tayo pareho. 1 week lang ang hinihingi ko sa iyo and please, trust me on this kung mahal mo ko. Nalulungkot man ay wala nang nagawa si Rainier kundi sumang-ayon kay Selena. Mas okay na rin ang ganon para sa kanya kesa naman tuluyan siyang hiwalayan ng dalaga. Okay. I trust you and I love you so much. I'm sorry ulit ha. Hindi na talaga mauulit yon, please. Promise. Basta, 1 week lang ha. Yes, 1 week lang. Kahit papaano'y nakahinga ng maluwag si Rainier dahil ramdam niyang sinsero ang sinabi sa kanya ng girlfriend. Kaya bago matulog ay nagdasal muna siya sa Panginoon. Humingi na rin siya ng tawad sa mga nagawa kay Selena at pagkatapos ay nagpasalamat siya ng lubos dahil sa kabila ng kanyang kahinaan ay alam niyang tanggap at mahal na mahal pa rin siya ng nobya. Kinabukasan ay maagang nag-update si Selena tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa nito. Hindi man sila nakikita ay updated naman sila pareho sa mga pangyayari sa bawat isa. At sa loob ng 1 linggong yon, ay ilang beses na namang napanaginipan ng binata ang kanyang nobya na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Palagi niyang pinipilit aninagin ang mukha ng lalaki, subalit hindi niya makita-kita kung sino ito. Kahit kinakabahan ay nagtiwala pa rin siya sa mga sinabi ni Selena. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng linggo.
ang huling araw ng kanilang cool-off. Nang hapong yun, dahil excited na excited si Rainier para sa pagkikita nilang muli ng kanyang girlfriend, ay nagtungo siya sa mall para magpagupit at bumili na rin ng regalo kay Selena. Nang pauwi na siya sa kanilang bahay, ay naisipan niya munang dumaan sa simbahan malapit sa kanila. Eksaktong pagdating niya ay tapos na ang misa. Naglalabasan na kasi ang mga tao pero hindi niya yun inalintana. Nagtuloy-tuloy lang siya sa pagpasok hanggang sa maaninag niya mula sa unahan ang pamilyar na babae. Selena? Nakasuot ng pulang dress ang babae habang marami nitong naglalakad palapit sa altar ng simbahan kung nasaan ang mga santo. Nagmadali naman ang binata upang makatiyak siya kung girlfriend niya ba o hindi ang babaeng nakapula. Habang minamasdan niya ang nasabing babae, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang puwersa. Pakiwari niya ng mga oras na yon ay may kung anong presensya ang nagpapahiwatig sa kanya, subalit hindi naman niya matukoy kung ano. Biglang umihip ang hangin at nang dumampi ito sa kanyang katawan ay matinding kilabot ang kanyang nadama. Kasunod ng pagbulong mula sa kung saan. "Huwag ka nang maghintay ng bukas." Napalingon siya sa kung saan-saan, subalit wala naman siyang nakitang tao na malapit sa kanya para bumulong ng ganon. Dahil doon ay muli niyang nilingon ang nakitang kamukha ni Selena. Nang malapit na siya rito, ay mayroon namang isang matandang babae na bumunggo sa kanya, dahilan para roon mabaling ang kanyang atensyon. Napaupo kasi sa sahigang nasabing ginang kaya inalalayan niya muna ito. Naku, sorry po nagmamadali lang ako Pasensya na po talaga. Dali-dali niyang iniwan ang matandang babae matapos itong maitayo. Nang lingunin niya naman ang hinahanap na babae ay wala na ito, kaya napakalot na lang siya ng noo at napakamot sa ulo. Nasa rehearsal pa si Selena kaya imposibleng pumunta siya rito. Matapos yung sabihin ay nagpatuloy na siya sa saglit na panalangin. Eksakto naman na nakatanggap siya ng message galing kay Selena na nag-update sa kanya kung nasaan na ito. Napangiti naman siya after mag-reply rito. Pagkatapos magtirik ng kandila, ay lumabas na kagad siya ng simbahan kaya lang natigilan din siya kaagad matapos mapansin ang isang matandang babae sa gilid ng main entrance ng simbahan. Namukaan niya ang mapuputi nitong buhok. Ang suot nitong nilumang bestidang itim at ang hawak-hawak na bayong pati ang sampagitang binebenta nito. Matapos mamukaan ng matandang babae ay saka siya napasalita sa isip. Siya yung babaeng nabunggo ko kanina sa loob ng simbahan Hindi na niya yung pinagtuunan pa ng pansin. Nagtuloy-tuloy na siya ng lakad kaya lang ay bigla namang hinawakan ng matandang babae ang laylayan ng kanyang damit. Dahilan para siya'y mapalingon at matigilan. Ano po yan, nanay? May kailangan po ba kayo? Matagal bago nagsalita ang matandang babae. Tumitig lang ito sa mga mata ng binata na parabang binabasa ang buong pagkatao ni Rainier. Dahil sa mga titig na yon ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Masyado kasing makahulugan ng tingin ng misteryosang babae. Mahinahong inalis ni Rainier ang pagkakahawak ng matandang babae sa laylayan ng kanyang damit at kahit kinakabahan at kinikilabutan ay pilit niya itong nginitian at kinausap. Pasensya na po Nagmamadali po kasi ako ngayon, nanay Saka siya dumukot ng pera at iniabot na kaagad namang tinanggap ng kanyang kausap. Pagkatapos noon ay tinalikuran na niya ito. Kaya lang ay huminto rin siya matapos ng ilang hakbang sapagkat biglang bumoses ang matandang babae. Ingatan mo ang mahalagang bagay na yon. Dahil kapag hindi mo iningatan, mawawala siya
at hindi mo na makikita kahit na kailan. Naglakad ng marahan ang misteryosang matanda palayo hanggang sa hindi na namalayan ni Rainier na nawala na ito sa kanyang paningin. Para siyang nabato sa kinatatayuan matapos marinig ang mga sinabi nitong tila may kung anong gustong ipakahulugan. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang pinanayuan ng balahibo si Rainier, kaya nagmamadali siyang nagtungo sa parking lot at sumakay sa kanyang kotse at nagbiyahe na pauwi sa kanilang bahay. Eksakto 9:30 ng gabi. Pagkatapos niyang kumain ay hindi pa rin siya mapakali na mga oras na yon, sapagkat hindi pa rin nag-a-update si Selena sa kanya simula nang nasa simbahan siya. Sa paghihintay sa update ni Selena ay nakatulog na rin siya at nagising lang matapos makarinig ng mahihinang tunog mula sa kabilang kwarto. Pagkadilat ay kaagad napabangon sa higaan si Rainier at marahang naglakad papunta sa dingding na nag-uugnay sa kabilang kwarto kung saan siya nakarinig ng mahihinang ingay. Nang idikit niya ang tenga sa pader, ay doon nga mas luminaw ang kanyang nadidinig. Noong una ay langit-ngit lang ng kama ang kanyang naririnig hanggang masundan na ito ng boses ng isang lalaki at babae na nagpapalitan ng halinghing. Ano yun? Napaatras siya at nagtatakang humarap sa pader sapagkat matagal nang walang tao sa kabilang silid. Ang tanging kasama niya na lang din naman sa kanilang bahay ay ang dalawang magkapatid nilang kasambahay na sina Aling Mimi at Aling Loida. Kaya labis ang pagtataka niya ng mga oras na yon. At para makasiguro ay lumabas siya ng silid at marahang nagtungo sa katabing kwarto. Tumayo siya sa harap ng pinto at pasimpleng pinakinggan ng mga ingay. Doon ay mas lalo niyang narinig ang mga humahalinghing na tinig, hanggang sa naging pamilyar na sa kanya ang boses ng babae. Selena? Dali-dali niyang binuksan ang pinto at doon nga tumambad sa kanyang paningin ang kanyang nobya na hubot-hubad habang nakaiga sa kama. Tila nahihirapan ito habang pinapatungan naman ng isang lalaking hubot-hubad din na hindi niya maaninag ang pagmumukha. Kung kanina'y naririnig niya ang masarap na halinghingan ng dalawa, sa pagkakataong yon ay iba na ang kanyang nasaksihan. Nakaharap sa kanya si Selena, duguan ang muka habang sakal-sakal ng lalaking nakapatong dito. Tila inaabot ng dalaga ang kamay niya, kaya naman nagitla si Rainier sa tagpong yon. Love, tulungan mo ako. Papatayan ako. Hindi pa man halos natatapos ni Selena ang sinasabi ay bigla-bigla na lang nilusob ng lalaking walang mukha si Rainier. Sa sobrang pagkagitla ng binata sa mga pangyayari ay hindi siya nakaaksyon kaagad. Namalaya na lang niya ang sarili na sinasakal na rin ng lalaking walang mukha. Nang masandal siya sa pader, ay unti-unti siyang iniangat nito hanggang sa hindi na sumasayad ang paa niya sa lupa. Tulong! Pilit na tinanggal ni Rainier ang mahigpit na pagkakasakal sa kanya ng lalaking walang mukha. Subalit kahit anong gawin niyang pakikipagtambuno ay wala siyang magawa. Nang mga oras na yon ay unti-unti na siyang nahihirapan sa paghinga. Kaya naman kinakabahan siya ng husto habang nakatingin sa nobya niya na nung mga sandaling yo'y nakaiga pa rin sa kama habang duguan at dilat na dilat ang mga mata. Nang mapagtanto ni Rainier na wala ng buhay si Selena, ay mas lalo siyang ninerbiyos. Doon ay ginawa niya ang buong makakaya niya para makakawala sa sumasakal sa kanya, hanggang sa magawa nga niya. Eksaktong pagkatanggal niya sa kamay nito'y para siyang nahulog sa malalim na kadiliman. Doon nga ay bigla siyang napadilat at napasigaw ng ubod lakas. Selena!
Nagmistulang naligo sa pawis si Rainier matapos ang masamang panaginip na yon. At nang kukunin na niya ang cellphone para kontakin si Selena, ay bigla namang kumatok si Aling Mimi dahil naroon na daw sa sala ang mga magulang ni Selena. Nag-ayos muna ng sarili ang binata bago harapin ang magulang ng kanyang girlfriend. Nang makita niya ang mga mukha nito ay kinabahan na kagad siya. Halata kasi ang pag-aalala sa mukha ng mag-asawang Medrano. Good morning po, Tito, Tita. Sige po, maupo po muna kayo. Salamat, Rainier. Pero hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kasi si Selena, lagpas 24 oras na siyang hindi nagpaparamdam. Nireport na namin sa pulis na nawawala siya. Pagkasabing yon ng Ginoo ay tila nabingi si Rainier. Hindi kaagad pumasok sa kukote niya ang mga tinura ng tatay ng kanyang girlfriend. Si Selena po? Paano po siya nawawala? Totoo po ba yung sinasabi niyo? Nang magsimulang umiyak si Aling Amor, ay doon na nga naintindihan ng binata na sincere ang mag-asawa. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay hindi niya alam kung paniniwalaan niyang nawawala nga si Selena. Nakachat ko pa siya kahapon mga bandang 4:00 ng hapon eh. Paano niyo po nasabi na lagpas 24 oras na siyang hindi nagpapakita sa inyo? Kaagad silang nagtungo sa police station para i-report ang nangyari at matapos makipag-ugnayan sa mga pulisya ay tumulong nga si Rainier sa mag-asawang Medrano para hanapin si Selena. Pinuntahan nila ang mga posibleng puntahan ng dalaga at ipinaalam na rin nila ang nangyari sa modeling workshop management. Mabilis ngang ipinakalat ang balita sa kanilang lugar tungkol sa pagkawala ni Selena at patuloy naman itong kinokontak ni Rainier, subalit hindi pa rin sumasagot sa telepono ang dalaga kahit na sa chat. Kaya ng gabing yon, pag-uwi ng bahay ay sakalang nakaramdam na matinding pagod at kalungkutan si Rainier. Nang nakaiga na siya sa kama, ay sakalang nag-sink in sa kanya ang lahat. Kaya hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha. Selena, bakit ka ba kasi naglayas eh? Nasabi niya yon dahil ayon sa panayam sa mga magulang ng dalaga ay nakaalitan nito si Mang Limuel nung gabi ng Sabado. Kaya nagdesisyon ng dalaga na umalis ng bahay at simula noon ay hindi na ito nakita. Ang isang ipinagtataka ni Rainier ay nakakausap niya pa sa telepono ang nobya hanggang Linggo ng hapon. Pagkatapos noon ay wala na siyang balita pa rito. Inabot na lang siya ng hating gabi kakaisip sa kung nasaan nagpunta ang kanyang nobya. Nang makaramdam siya ng pananakit ng pantog ay bumangon siya mula sa kama at nagtungo sa banyo. Nang pabalik na siya sa kwarto ay napadaan siya muli sa katabing silid na hindi na ginagamit. Napasilip siya roon dahil nakauwang ng kaunti ang pinto. Hinawi niya ito at nang tuluyang magbukas ay doon na nga tumambad sa paningin niya ang nilumang silid. Nang mapatingin siya sa kama ay doon nga muling nanumbalik sa kanyang alaala ang nakakatakot na napanaginipan niya. Dahil doon ay bigla tuloy siyang nakaramdam ng kakaibang lamig na hindi naman niya maintindihan kung saan nanggagaling. Kasunod noon ay may ano na namang bagay ang tila ba bumubulong sa kanya mula sa hangin. "Tulungan mo siya, Rainier." Nagpaikot-ikot ang tingin ng binata habang napapayakap sa kanyang sarili. Habang nilalamig kasi para bang nararamdaman niya na mayroong nagmamatsyag sa kanya ng mga sandaling yon. Sino yan? Sino ka? Natigilan lang siya nang bigla na lang bumukas ang bintana sa nasabing silid. Napalingon siya roon at kahit kinakabahan ay marahan siyang pumasok sa kwarto para sana isara ang bintana. At nang nasa tapat na siya nito
ay napadungaw siya sa labas ng bahay kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Mula roon ay mayroon siyang naaninag na nakasakay sa loob. Nakaupo ang nasabing imahe sa tabi ng driver's seat. Humawak muna siya sa bintana at inaninag kung sino ang nasabing imahe. At nang mamukha niya ito ay nabigla siya. Selena? Selena? Ikaw ba yan? Kinuha niya ang susi ng kotse at dali-daling tumakbo palabas ng kanilang bahay. Nang nasa tapat na siya ng nasabing sasakyan, ay wala siyang nakitang kahit na sinong tao sa loob. Subalit binuksan niya pa rin ito. Selena? Selena? Nasaan ka na ba kasi? Umupo ang binata sa driver's seat at pagkatapos ay paggalit niyang kinalabog ang manibela hanggang sa hindi sinasadyang mapindot niya muli ang busina dahilan para makagawa siya ng ingay. Dahil doon ay natigilan siya at napaiyak na naman habang nakasandal sa kinauupuan. Please naman, magpakita ka na sa akin, Selena. Nag-aalala na ako sa iyo ng gusto eh. Nagpuna siya ng luha at pagkatapos ay hindi sinasadyang mapatingin sa rearview mirror. Nagitla siya at natigilan matapos makita mula sa backseat si Selena. Duguan ang mukha nito at walang kahit na anong suot na damit. Humahagulgol ito habang nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Rainier kung ano ang magiging reaksyon ng mga oras na yon. Hindi niya rin alam kung totoo pa nga ba ang nangyayari ng mga sandaling yon o nananaginip na naman ba siya. Selena, love, ano bang nangyari sa iyo? Sinong gumawa sa iyo niyan? Hindi na halos natapos ng binata ang sinasabi sapagkat biglang tumigil sa pag-iyak si Selena. Kasunod noon ay nag-iba rin ang wangis ng mukha nito. Mula sa tila nagmamakaawang babae ay bigla na lang tumalim ang mga mata ng dalaga. Dahil sa mga tingin na yon, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang kilabot si Rainier. Nanlamig ang kanyang paligid at alam niya sa sariling hindi ordinary ang lamig na yon. Unti-unting gumapang ang kilabot simula sa kanyang paanan hanggang sa batok at dahil doon ay tila ba lumobo ang kanyang ulo sa mga nakikita. Lalo na nang unti-unting gumapang ang kamay ni Selena papunta sa kanyang bisig. Doon ay mas naramdaman ni Rainier ang nakakakilabot na lamig na tulad ng isang bangkay. Mas lalo tuloy siyang kinumutan ng takot hanggang sa hindi na siya nakakilos pa. Love, tulungan mo ko. Ang malumanay na tingin na yon, kasabay ng humihigpit na pagyakap ni Selena ay mas lalong nagpatayo ng mga balahibo ni Rainier. Nang parang masasakal na siya dahil sa mahigpit na pagkakayapos ng dugo ang babae ay hindi na napigilan pa ng binata ang mapahiyaw. Kasunod ng paghiyaw niya ay ang pagpikit ng mga mata na parang nawawala sa sarili ng mga sandaling yon. Natauhan lang ang binata matapos siyang tapik-tapikin ng dalawa niyang kasambahay. Binuksan kasi ng mga ito ang sasakyan pagkakita sa kanya na sumisigaw at parang umiiwas sa kung ano. Pagkakita ni Rainier sa dalawang ginang ay napahagulgol na lang siya habang napapayakap kay Aling Mimi. Si Aling Loida naman ay inalo-alo lang siya upang mapatahan. Aling Mimi, Aling Loida, dinadalaw ako ni Selena. Nakikita ko siyang duguan. Nag-aalala ko dahil baka kung ano na po yung nangyari sa kanya eh. Pinatahan lang si Rainier ng pinatahan ng dalawang ginang. Hanggang sa kumalma na nga siya. Nang umupa na ang tensyon ng binata ay sinama na siya ni Aling Mimi sa kanyang kwarto. Pag-inom niya ng gatas ay pinagpahinga na siya ng dalawang matanda. Umalis lang ang mga ito nang masigurong natutulog na siya pasado 1:30 ng madaling araw. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw
ay naalimpungatan na naman si Rainier. Narinig na naman niya kasi ang ingay mula sa kabilang kwarto. Nang ilapit niya ang tenga sa pader, ay hindi na halinghing ang naririnig niya, kundi iyak ng isang babae at ang halakhak naman ng isang lalaki na pamilyar sa kanya ang boses. Kahit kinakabahan ng mga sandaling yon, ay naglakas loob siyang lumabas ng silid at tumungo sa kabila para makita ang nangyayari roon. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad kaagad sa kanyang mga mata si Selena na tila nakikipagtalo sa isang matangkad na lalaki. Pagkakita niya sa nobya ay sinubukan niyang pumunta sa kinaroroonan ng dalaga. Subalit kahit anong gawin niya ay hindi naglalapit ang kanilang distansya. Muling nakipagpambuno si Selena upang matakasan ng lalaking walang mukha. Naitulak niya ang nasabing lalaki at natumba ito sa sahig. Kaya naman mabilis siyang tumayo sa kama para tumakas. Selena, halika rito! Bilisan mo! Tumakbo ka dito! Itatakas kita, love! Rainier, tulungan mo ako! Ilayo mo ako rito! Pilit na inaabot ni Rainier ang kamay ni Selena. At ganun din ang ginagawa ng dalaga. Nang malapit na silang maghawak kamay, ay bigla namang sinunggaban si Selena ng lalaking hindi makilala. Kasunod noon ay maraming beses nitong inundayan ng suntok ang dalaga, hanggang sa mahilo ito at bumagsak sa sahig. Nang makita yun ni Rainier ay naggalit siya ng gusto at sinubukang lumapit para pigilan ng lalaki. Kaya lang ay kahit anong gawin niyang paghakbang ay hindi niya magawang mapuntahan ang kasintahan na nung mga oras na yon ay bitbit na ng lalaking walang muka at saka inihagis sa kama. Pagkatapos noon ay pinagpupupunit nito ang damit ng dalagang nangihina. Saka ginawa ang karumal-dumal na kahalayan. Napaiyak lang si Selena habang nakatingin kay Rainier na nung mga oras na yon ay hindi na alam ang gagawin. Matapos makitang harap-harapang binababoy ang kanyang girlfriend. Rainier, tulungan mo ako! Walang yaka, tigil mo yan! Papatayin kita! Papatayin kita! Tigil mo yung ginagawa mo sa girlfriend ko! Wala ring nagawa si Rainier ng mga sandaling yon, kundi pagmasdan lang ang kalaswaang nangyayari. Sumigaw lang siya ng sumigaw habang umiiyak sa galit hanggang sa isang iglap ay nakita na lamang niya na bumubulwak na ang dugo sa bibig ni Selena. Tulong! Rainier! Tulong! Kasunod na mga katagang yon ay biglang bumaha ang dugo sa buong silid. Kasunod noon ay bigla na lang nawala ang lalaking humahalay kanina kay Selena na wala ng buhay na mga oras na yon. Natulala si Rainier sa kanyang nakita. Naliligo sa sariling dugo ang kanyang kasintahan at tadtad ng saksak ang tiyan. Selena! No! Anong ginawa niya sa'yo? Selena! Bago pa niya malapitan ng dalaga ay bigla naman siyang nakarinig ng mga kalabog. Tunog ng isang plastic drum na hinahatak mula sa kung saan. Nang tumalikod siya, ay doon nga niya nakita ang nasabing drum. Nakapwesto ito sa pintuan ng silid. Tumagal ang tingin niya roon hanggang sa mapansin na lang niya na unti-unti nangang may dugong tumatagas mula sa nasabing drum. Dahil doon ay napaatras siya sa takot hanggang sa masagi ng hita niya ang kama. Paglingon doon ay wala na ang dugo ang katawan ni Selena, kaya labis siyang nagtaka at naguguluhan. Hindi to totoo! Hindi to totoo! Selena! Hindi na natapos pa ni Rainier ang sinasabi sapagkat mula sa plastic na drum ay nakarinig siya ng hagulgol ng isang babae. Natitigilan siya habang napapalingon doon sapagkat palakas ng palakas ang boses. Dala ng sobrang takot ay napaupo siya sa kamang puno ng dugo habang nakatunghay sa nasabing drum.
Ilang saglit pa'y biglang tumigil ang paghagulgol. Sinundan niyo ng mahihinang boses. Boses ni Selena. Rainier, tulungan mo ko. Kailangan ko ng hustisya. Iligtas mo ko. Nangilabot ang binata matapos marinig ang tinig na yon, at mas lalo siyang nanginig sa takot sapagkat mula sa plastic na drum ay unti-unting dumungaw ang duguan at lasog-lasog na katawan ni Selena. Sabi mo sa akin, mahal na mahal mo ko, Rainier. Tulungan mo ko, parang awa mo na. Tulungan mo ko. Nandyan na siya, papatayin niya ako. Pinatay niya ako. Pagkatapos ng nakakatakot na mga katagang yon, ay biglang bumalik sa loob ng drum ang dalagang duguan. Kasunod noon ay nakarinig ng mahihinang yabag si Rainier mula sa labas ng kwarto. Hindi naglaon, ang mahihinang yabag ay biglang lumakas at unti-unting bumilis na parang tumatakbo palapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis ang kabog ng dibdib na tumunghay ang binata sa pintuan at sa kadilimang nasa labas noon hanggang sa hindi niya inaasahan ang nangyari. Mula roon ay biglang may malaking taong sumulpot at lumundag sa plastic drum. May dalayong mahabang patalim habang palusob sa binata. Dahil sa pinaghalong takot at gulat ay hindi na nagawa pang makaiwas ni Rainier. Sapul na sapul siya ng patalim sa dibdib. Kaya naman napasigaw na lang siya habang ibinabaon ng lalaki ang patalim sa kanyang dibdib. Nang makita niya ang dugong tumatagas sa kanyang dibdib ay mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa maghabol na siya ng hininga. Nang pakiramdam ni Rainier ay mauubusan na siya ng hangin ay napatingin na lang siya sa lalaking gumawa nun sa kanya. At mas lalong nagimbal dahil unti-unti nang nagkakaroon ng mukha ang lalaki. Hayop ka! Umalingaw-ngaw ang boses ni Rainier sa buong silid, kasabay ng kanyang pagdilat at pagbangon. Napahawak pa siya sa dibdib na nung mga oras na yon ay hindi pa rin humuhupa ang matinding kaba. Nang umagang yon, matapos ang kanyang mga nakita sa pangitaing panaginip, ay hindi na siya mapakali pa. Pinilit lang siyang mag-almusal ni Aling Mimi at Aling Loida bago umalis at magpunta sa police station. Nang nasa tanggapan na ng mga pulis, ay ikinuwento niya ang pangitaing panaginip subalit hindi rin naman siya pinaniwalaan sapagkat kailangan niya ng matinding ebidensya. Dahil sa hindi pagtanggap ng mga kapulisan sa kanyang kwento, ay nakaramdam siya ng matinding galit at pressure kaya halos magwala na siya sa station. Maniwala naman kayo sa akin. Ilang beses ko nang napapanaginipan to. Iba ang naging tingin ko sa panaginip ko. Akala ko noon may ibang lalaki ang girlfriend ko pero hindi pala. Maniwala naman kayo. Kitang-kita ko na ni-rape siya ng tatay niya at pinatay tapos nilagay sa drum. Natigilan lang ang binata matapos siyang sitahin ng isang mataas na opisyal at pinagsabihan na maaari siyang makulong dahil maituturing na pagbibintang lang ang kanyang sinasabi dahil wala naman siyang katibayan. Dahil doon ay nanahimik na siya at tuluyang umalis sa police station na masama ang loob. Pag-uwi ng bahay ay iyak na lang siya ng iyak dahil sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Hayop na buhay to. Bakit kailangan ko pang makita mga ganong bagay kung hindi ko naman mapapatunayan sa mga pulis na totoo yun? Napahagulgol na lang ang binata habang tinatakpan ang mukha ng unan. Hindi na niya na kasi alam ang gagawin sa mga sandaling yon sapagkat miss na niya si Selena. Pasensya ka na, Selena. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko eh. Hindi ko na alam. Dahil sa mga sinabi ni Rainier sa kapulisan, ay nagalit si Mang Limuel at Aling Amor sa kanya.
Binaliktad din siya ng mga ito sapagkat bago mawala ang dalagang model ay nalaman nilang nag-away sila ni Rainier. Dahil sa mga pangyayaring yon ay mas lalong lumalalang ang sitwasyon. Lumipas lang ang mga araw, linggo at buwan, subalit hindi pa rin matagpuan si Selena. Paulit-ulit naman ang panaginip ni Rainier tungkol sa kamatayan ng dalaga. Kaya naman nagkaroon siya ng depresyon hanggang sa maapektuhan na rin ang kanyang pagmumodel. Hanggang sa isang gabi, lasing noon ang binata. Sinubukan niyang dumaan sa bahay ni Selena at naabutan niya sa labas si Aling Amor na nakaupo sa tapat ng bahay habang umiiyak. Lakas loob niyang nilapitan ng babae para kumprontahin. Tita, pasensya na kung nandito ako ha. Alam kong galit kayo sa akin dahil sa mga sinabi ko. Namimiss ko na yung anak ng si Selena eh. Miss na miss ko na po talaga siya. Hindi na natapos pa ng binata ang sinasabi dahil bigla siyang niyakap ng ginang at humagulgol ng humagulgol. Napayak na lang din si Rainier dahil doon. Nang humupa na ang kanilang mga luha, ay doon na nga ikinuwento ng ginang ang lahat ng nadiskubre nito. Totoo nga ang mga sinabi ni Rainier. Pinatay si Selena ng sarili niyang ama. Noong gabing yun ay kaagad nilang tinungo ang bahay bakasyonan ng mga Medrano. Nang pasukin ito ni Rainier ay doon niya lang napagtanto na hawig ng bahay nila ang nasabing lugar. Doon niya naisip na kaya pala sa kabilang kwarto nagpaparamdam o nagpapakita ang kanyang pangitain. Kaagad nilang tinungo ang basement ng bahay at sa pintuan pa lang ay humalimuyak na ang masangsang na amoy. Kaya napatakip sila ng ilong. Pagbukas ng ilaw ay kaagad nabungaran ni Rainier ang drum na nakita niya sa panaginip niya. Kinutuban na kaagad siya pagkakita sa nasabing bagay, kaya naman tumakbo siya palapit dito at kahit tila nanununtok ang nakakasulasok na amoy ay hindi niya ito inalintana. Pilit niyang binuksan ng drum hanggang sa tumambad sa kanya ang naaagnas na katawan ng isang babae. Nakilala kagad ni Aling Amor kung sino yon, kaya pumalaho siya ng iyak. Hindi! Selena! Bakit ito nangyari sa'yo? Dahil sa nangyaring yon ay kaagad hinuli ng mga pulis si Ginoong Limuel sa salang pangre-rape at pagpatay sa anak niyang modelo. Ayon sa investigasyon, umamin ng Ginoo na matagal na niyang ginagahasa ang anak dahil ganoon ang itsura ng kanyang asawa noong kabataan nito. Halos sinumpa ni Rainier at ni Aling Amor si Mang Limuel dahil sa karumal-dumal na ginawa nito. Kaya tiniyak nilang hindi na makakalabas pa ng kulungan ng Ginoo. Malungkot man ang mga pangyayari, subalit ang hustisyang nararapat ay nakuha't nakamit ng nawawalang model. Wakas! Ako ang inyong lolo